Hello? Hello po, Papa Jackson. Magandang gabi po. Magandang mabagyong gabi ng Friday sa ating lahat. Oh. What's your name? Lovely po. Ano po? Lovely po. Lovely? Opo. Okay. I'm checking my record. You have called, nakapag-usap na tayo noon. Opo. Okay. When was that? December po. Ang dami mong problema, ano? Bali, siya rin po yun. Ha? Siya pa rin po yun. I might not remember. Hindi ko maaalala yung details ha. Nakita ko lang sa record ko ha. Opo. Ilang taon ka na Bali, lang? sinabi po. I'm sorry? Ma'am, so teka lang. Naka ano ka ba? Naka headset ka ba? Naka-loudspeaker po. Oo. Di ba sabi ko walang loudspeaker? Sorry po. Handheld lang. Opo. Hello? Bali, hello po. Ayan, oo. Bali, tumawag po ako ng Papa Jackson. Tapos sinabihan niyo po ako na congratulations po kasi hindi ko po binigay yung virginity ko. Teka, pag-usapan natin. Wait lang. Ang ganda ng bunga doon. Teka lang. Hindi pa nagbubuo yung context sa utak ko. Ilan taon ka na, Lovely? 35 po. 25? 35 po. 35, okay. At nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon, ma'am? Bacoor, Cavite po. Cavite, okay. Alright, let me go back to what you just said. We've talked before. December 2025 po. Last year. So that's half a year ago. Yes po. And you're telling me I told you congratulations because hindi mo binigay ang virginity mo. Anong context ng usapan natin? I'm sorry. Opo. Bali, kasi wala po siyang trabaho po until ngayon. Pero before, wala na rin po siyang trabaho. Okay. Tapos, ang sabi niya po sa akin, kasi pinipilit niya na po ako noon na may mangyari sa amin. Pinipilit niya? That time, opo. Gaano katagal na ba kayo ng jowa mo? Ngayon po dapat po 1 year and 2 months na po. Okay. Sorry, wala akong gaanong context ha. Alright. So, tawag nito. So may jowa ka. Hindi po ako nakinig. Opo. Hindi po ako nakinig po kasi sa advice niyo po noon. Na umalis po ako dun sa relasyon namin na ipagpatuloy ko na lang po yung buhay ko. Na nakawala po ako sa kanya. Kasi nakipagpalikan po ulit siya sa akin. Tinanggap ko po ulit. Wait lang, ba't kayo naghiwalay noon? Naghiwalay po kami kasi ganun pa rin po. Marami po siyang cheating po. Tapos lagi po ako naghihinala kasi marami po ako nahuhuli sa kanya sa cellphone. Bali, 7 months po niya ako na ayaw niya po pagalawin sa akin yung phone niya. As in, lagi po siya naka-down. Tapos pag nakita niya po ako na nahawakan ko yung phone niya, na-alert na po siya. Tapos nagagalit na po siya. Personal niya raw po yun. So doon po lagi kami nagtatalo. Sabi niya, bakit daw po pinakikilaman? Kasi lagi ko po nakikita may mga babae po sa feeds niya na mga nakahubad, nakabikini po. So yan ang dahilan kung ba't ka naghiwalay noon? Opo. Tapos wala rin po siyang trabaho. Tapos, wait lang. Give me a context. Hindi kayo magka-live-in. Magjowa lang kayo. Noon po. Natutulog lang po siya dito. Okay. Pero umuwi rin po siya. Pero this year po, nung nagkabalikan po kami, naging kami nag-live-in na po kami kasi lagi na po siya nag-stay. Naibigay mo na ang virginity mo? Opo. Noong May po. Sorry. No, mga kaibigan, I wanna be so clear about this. Okay lang ba, ma'am? Opo. Okay. It's only important in this conversation kasi importante kay Lovely. Okay? Kasi yun ang contention ng unang usapan namin eh. Pero hindi sukatan ng pagiging babae at taon ninyo kung hindi na kayo virgin. I just wanna be clear on that, okay? So, Hindi po yun kasi
I don't want you to feel... Nakaraan po gusto ko po magpakamatay na po. Ano na? Gusto ko na po magpakamatay na nakaraan. Bakit? Kasi simula po nung naisuko ko po yung ko po, hindi na po siya pumalik dito. Well, I'm sorry. Lovely, ganito, Ana. When you said Opo. yes na mag-live-in kayo, inevitably magtatalik talaga kayo. So, wag Bali po, 1 year po kami. But- Bali May lang po may nangyari sa amin. It does- Panay lang po. amoy-amoy. Kamay-kamay lang po. Tapos kamay-kamay lang po. Okay. Mm. Mm-mm. Kamay lang po, tsaka po. Mhm. Yung po, yung... Parang pa sabihin po, yung lang po. Oral. Yung... opo. Kasi nga po, sabi Well, ko po sa kanya, okay, hindi ko po ganito. ibibigay. Okay, lovely, ganito. Ano. Dati po, total sige. po. Okay, sige na, ano. Hindi na natin para pag-usapan pa yung details nun, okay? Ako. We know, we note that you tried to hold it off as long as you can, but inevitably, ako naniniwala it will happen. It will have to happen. Kasi nag-live-in kayo eh. Opo. Yun ang Bali, pagkakamali- hindi ko po kasi pinakinggan. Yun ang pagkakamali mo nun. Yung pamilya. And anyways, ganito ano. Okay. Opo. Hindi ko lang pasabihin sa'yo ito. Because ganito ano. Wag mo na lang ulitin yung term na ginamit mo kanina. Gusto ko magpaano kasi mababan tayo ano. But you wanted to harm yourself. No, that's what exactly what you're trying to say ano. Well, you cannot alienate yourself from the obligation or from the an accountability na decision mo yun eh. Tama. Bali, pinilit na lang po ako kasi parang ayoko nga po kasi nga po wala naman po siya trabaho. So, Well, wala po. okay, ganito. Pinipilit ko po siya magtrabaho. Lovely. Let's get past the point na may nangyari na sa inyo. Okay? Hindi mo, okay? O sige, wag natin, balikan natin kung gustong pag-usapan yan. Nag-live-in kayo, pumapayag ka na may kamay-kamay, may amoy-amoy, may dila, hindi ko alam kung ano yan. Tao ka lang. One thing will lead to another. Period. Okay? And I think, wala doon ang pagkakamali mo. Kasi the fact that you said yes na mag-live-in kayo, it will happen. Okay? Huwag tayo plastikan sa part na yan. Ano? Nangyari na yan. And kasi sinasabi ko sa iyo to because two things. Number one, there's no amount of winding up that you can do tonight to change the fact that it already happened. And number two, ano ngayon kung naisuko mo na? Hindi naman nabawasan ang pagiging tao mo. Ano ka ba? I don't want you to be feeling bad about that, okay? Baka maling tao ako mga kaibigan ha. But I am not that big of a moralist para sabihin sa inyo na, hindi ka ng virgin. Ano ngayon? Di ba? Anyways, sige. So ano nangyari? Nag-live-in ka? Gano'ng katagal ka nag-live-in? Bali, nag-break po kami ng January. Kasi nga po, ang sabi niya po sa akin, lagi po tinitingnan yung phone niya. Kasi ang dami na pong previous history naman mga ka-chat po siya. Tsaka sa ML po. Marami po siya. Nahulihan ko po siya ng tatlong babaeng ka-chat po na nag-I love you po siya sa ML. Ang sabi niya po sa akin is dahil daw po nagpaparak daw po. Parang ano lang daw po yun. Harot-harot lang daw po yun. Wala naman daw pong meaning yun. Kasi sa akin pa rin daw po siya umuwi. Oh my God! Ito na naman. Parang yung unang caller ko. Tapos pinya po sa akin, masyado daw po akong nakakasakal. Masyado daw po ako nakakasakal kasi lahat na lang daw po inaalam ko. Lahat na lang daw po inaano ko. Gusto ko daw po lagi magkausap. Para masyado daw po, wala naman daw po siyang ginagawang mali.
usap lang daw po yun, chat lang daw po yun sa ML kasi nga daw po gusto niya magparang. Ang hirap daw po magparang kung wala daw pong kalandian doon. What? Sorry let's be clear on that. Ayaw natin magkaproblema yung mga nag-ML dito at nagdodota. Normal po na may makakausap ka sa online game. Normal yon. Magkakaroon ka ng kakwentuhan, magkakaroon ka ng kausap, you are going to form a community pag nasa ML ka. But it is not a prerequisite na dapat may landian para makapagparang ka. Sa lahat po ng naniniwala na kailangan may landiin ka para makapag-rank up ka dyan, mga kayo, ha? Sabi niya yon? Para makapag-rank up daw siya? Opo. What? Opo, siya nagbibigay daw po kasi ng skin sa kanya yung mga babae. 3 babae po Really? yun, Papa Jack. Nag-I love you po nakita ko. Tapos papaalam pa po siya kung saan siya pupunta. Nangyari yan January. Opo. Mhm. So, hindi po kami nag-contact po ng January hanggang March po ng first week. Okay. So, yung po nung tinagal po ng ilang buwan po na yan, so buwan mahigit po yun hanggang March po ng 12. Naggawa po siya ng way kasi lahat po binlock ko na. Naggawa po siya ng way na kumontak po sa akin sa Telegram. Sabi niya, punta ako dyan. Madaling araw po yun, yun ng alas 12. Sabi ko, bakit? Anong kailangan mo? Bakit ka pa pupunta dito? Sabi niya, gusto niya raw po ng pagbati. Matagal niya na raw po gusto umuwi dito po. Tapos sabi ko, bakit ba't ka pa babalik? Sana noon pa lang naisip mo na yan. Sabi niya, may mali daw din po ako. Sorry but when you said what you said, di parehong wala sinabi na bumalik ka na. Dapat mo doon pa naisip yan Sorry, ini-interpret ko lang. Okay, anyways. Tapos po, sabi ko, wala ka lang babalikan dito. Matapos mo ko sabihin ng kung ano-ano, sabi mo sa akin, nakakasakal ako. Sabi ko, ikaw, may problema, hindi ako. Lahat na lang po ng babae. Inaanoan niya, pati po yung mga nakakasalubong niya. Ininitian niya. Sabi niya po, wala naman daw po siyang ginagawa. Sorry Lovely, pero feeling ko toxic ka na rin. Sorry, pero hindi naman siguro masamang ngumiti, no? Hindi naman sa part na yun, medyo off ka na doon, no? Tapos ko naman, alangan duraan niya yung makasalubong niya. Ito naman Alam kasi ang dami ko po kasi nahuhuli sa phone niya po. Sorry. Pero siguro naging ang pangit na example ko. Ba't naman duraan pa, Jackson? Siguro naging toxic ka na lang. Ang dami mo na kasi nahuhuli, no? Parang gano'n, no? Opo. Kasi ang lagi niya po inaano sa akin, wala naman daw po siyang ginagawang masama. Ako daw po yung masyadong paranoid. OA lang daw po ako. Wala naman daw po masama nakikipaglandian, harutan lang daw po yun. Yun, masama yun. Hindi acceptable yun. So, nga po. Kaso hindi ko pa rin po natiis kasi nga po tawag na po siyang tawag, punta raw po siya. Doon na po nag-start na nagsama na po kami ng matagal ng ilang buwan. So, yun nga po, nag-live-in po kami. Kaso araw-araw na rin po yung pag-aaway namin kasi po pag uuwi ko po, kasi since wala po siyang trabaho, lagi lang po siyang nakahiga. Sabi ko, bakit ganito? Kasi ako yung nagtatrabaho maghapon. Ang cellphone po, wala po siyang cellphone. Bandang March na po, kasi po hinagis niya. Sobrang galit niya po, sinira niya. Sabi ko, bakit mo sinira? Sabi niya, para daw wala na raw po akong pagdudahan. Kasi nga po, pag uwi ko po, lagi po ako nagdududa sa phone niya. Dahil lagi po nakadeleted yung history. Lovely, wait lang. Play Store po. Lovely. Ano work mo? Receptionist po. Di maganda ka. Hindi po. Sus. Sorry pero medyo bias ang mundo sa mga receptionist tsaka sa mga cabin crew. Diba? Medyo may discrimination yan. Yung part na yan ng trabaho. Kasi, diba, ang totoo.
So maganda ka, no? Hindi po. Parang pasayang, no, yung may tsura ka pero tanga ka, no? Okay nang may tsura ka, mas matalino ka pa, okay yun eh, no? Pero, Hindi po yung sinasabi ng pamilya ko sa akin kasi pilit po nila kami pinaghihiwalay. sayang Kasi talaga po, yun. Sayang yun, yung maganda ka pero tanga ka. Ang hirap nun, te. Nako. Delikado yan. Mm-mm. yun po. Tapos, so lagi po kami nag-aaway. Tapos, hinagis na nga po. Nangyari po, yung phone ko pong bago, siya po yung gumamit. Tapos ako po yung gumamit ng luma. Ganun pa rin po yung sistema niya. Wait. May jowa kang walang trabaho who stays at home while you go to work. You got yourself a new phone. Siya ang gumamit and you ended up using the old one. Tama? Yes po. Oh. Sayang talaga. Maganda ka pa naman. Pero bobo ka. Sayang. Kasi ayaw niya po nung luma, Papa Jack. Kasi daw po naglalag. I'm sorry, but beggars Kasi cannot be OC naman choosers. po siya. I'm sorry, but beggars cannot be choosers. I did not mean that na beggar siya. Pero pag ikaw na yung tumatanggap, you cannot be choosy. Beggars cannot be choosers. I'm sorry. Anyways, madali. Kung mauuto nga naman yung girlfriend, bakit di uutuhin, di ba? Kaso po, lagi po kami nag-aaway. Madalas, po kasi siya, nagiinom, tapos naninigarilyo po madalas. Provide ko pa rin po yun. So, may mga instances po nag-aaway po kami. Ano na po talaga siya, pisikalan na po. May one time po nag-aaway po kami. Bigla niya po akong tinulak. Ang sabi niya po sa akin tulak. Pero nagkaroon po ng malaking pasa. Kaya naniniwala po ako na hindi po yun. Kasi ang sakit po eh. Talaga sinaktan niya na po ako. Tapos umuwi po kami. Ano yung maingay? Sige, tuloy mo. Meron po ba? Wala naman. Okay. Tapos po, hello. Itong birthday po niya, ang sabi niya po kasi sa akin, gusto niya raw pong umuwi. Tapos sabi ko po, parang nag-alangan po ako. Pag naghanap po yan ng trabaho kasi, sinasamahan ko pa po, tapos ako pa po yung nagpipill up po ng resume niya. So, nung before po mag-June 8, umuwi po kami sa kanila. Tapos parang nag-alangan po kasi parang iba po kasi yung kutob ko. Tapos pag-uwi po, pero nagalit po siya. Ang sabi niya po, nakapagplano na raw po, nag-alok pa raw po ako na umuwi sa kanila. Tapos hindi ko raw po, nag-imbita na raw po siya ng mga kaibigan niya na mag-inom. Tapos hindi naman daw po matutuloy. Ganun. Tapos sabi niya, tapos yung umuwi po kami sa kanila pa rin. Humayag pa rin po ako kasi sabi niya po, birthday niya raw po, hindi ko pa raw po maibigay sa kanya. Umuwi po kami nung June 6 po. Kaso pag uwi po, nag-inom po sila magkakaibigan. Pag inom po nila, hanggang madaling araw po, niyakad niya po ako. Sabi niya sa akin, bibili ng kape, sumama ka kasi gusto mo makapasyal, di ba? Meron daw pang sasakyan yung kaibigan niya. Sumama po ako lang po yung babae, 5 po kami. May isa po siyang bakla, yun po yung baklang kaibigan niya na bagong uwi. Yung kaibigan niya po yun daw po yung nagsustento sa kanya ng 3 taon. Nung wala po siyang trabaho, tapos yun din daw po yung nagpaaral sa pamangkin niya. Tapos po, nung nangyari po noon, sumama po ako sa kotse. Nung papunta po kami, on the way po kami, napag-desisyonan po nila na
punta daw po ng Zambales. Mm. Tapos nung gawin na po kami, nasa may Olonga po na po kami, na-aksidente po yung kotse. Saan ba kayo galing? Pampanga po. Bigla-bigla kayo mag-Sambales na aksidente. Oh, ano nangyari? Na aksidente kayo? Bali, hindi po ako kasama sa usapan nila. Sila lang po magkakaibigan. Oh. Kasama po yung bakla. Okay. Sinama niya lang po ako. Ang sabi niya, Mami, sumama ka kasi para daw po makapasyal ako. Mm-mm. Pero ang sabi niya po, kapag doon sa kaibigan niya kung inaantok ka na ako daw po ipapalit, hindi naman po binigay. Mm-mm. So uli nga po, nabangga po kami kasi nakatulog po siya. As in, umikot po yung kotse, bumaliktad po, makikita niyo po yung kotse, warak-warak po. Kaya buti na lang po hindi po ako namatay. Kami wala po namatay. Kasi kung talaga makikita niyo po yung as in, pipit na pipit po kasi umikot. Pag-ikot po ng ganong kotse, naramdaman ko po nawala po siya sa tabi ko. Hindi niya po ako pinatektahan, Papa Jack. Doon po siya sa kaibigan niya. Sinagulat po, nawala po yung katabi ko. Kasi ako lang po yung hindi po, hindi lasing sa kanila. Kaya alam ko po yung pangyayari. Baka naman tumilapon siya, hindi kaya. Kasi sobrang bilis ng pangyayari. Nasa backseat po kami. Okay. Kitang-kita ko po, doon po siya sa sa kaibigan niya pong lalaki na humilig, hindi po sa akin. Well, that part, I'll take it with a grain of salt. That part, okay. So pag-uwi po, sa ospital, dinala po kami alas 3 po na madaling araw po ng June 7. Dinala po kami sa ospital po nung ambulansya. Kaming dalawa po nung bakla po yung napuruhan. Oh my God. Nung nasa na po kami, nung nasa ospital na po kami, sinasabi ko na po sa kanya, parang ayoko na. Kasi ko na po, para pong nag-reminisce po lahat sa akin yung mga nangyayari po. Parang sobra na. Kasi po, hindi ka na po umamatay. Tapos sabi niya po, magpagaling muna raw po ako sa kanila. Umuwi po kami sa kanya. Sabi ko, ayoko na. Gusto ko na umuwi sa Cavite po dito. Gusto na po magpagaling. Akala ko po kasi sasamahan niya po pauwi. Ngayon po, nung maabot po ng Monday, Tuesday, Wednesday po, sinabi ko po sa kanya ng gabi. Sabi ko, nakatanga lang tayo dito. Wala kang trabaho, wala akong trabaho. Nasa Maynila yung trabaho ko. Parehas tayo nakanganga. Wala tayong napagkakakitaan. Hindi naman pwedeng tumatakbo yung oras. Naganda tayo. Kahit masama po yung pakiramdam ko. Kahit bugbog na po yung katawan ko noon. Sabi ko po sa kanya, paano yung mga iniwanan natin responsibilidad sa Maynila? Sabi ko, 35 ka na. Hindi mo ba naiisip mag-responsable man lang? Akala ko po kasi. Hindi niya maiisip yun. Alam mo kung bakit? Kasi sustentado mo eh. Ba't niya maiisip yun? Yung mga bagong phone eh. Ikaw yung enabler niya eh. Ba't niya maiisip yun? Pang-yosi niya, galing sa'yo. Pang-inom, galing sa'yo. Cellphone, galing sa'yo. You go to work, you come home, nakahilata. All provided by you. Bakit naman niya maiisip yon? His mindset is so different from yours. Because you're providing things for him. Pero sinusumbat niya po sa akin, minsan daw po naglilinis daw po siya, naglalaba, nagluluto. Hindi ko raw po na-appreciate yun. Yun po yung sinusumbat niya po sa akin. Dapat naman gawin niya yun, di matigas naman ang mukha niya. Hindi ko raw po na-appreciate yung ginagawa niya. Ako daw po yung toxic. Toxic, totoo naman din. Toxic ka. Totoo yan. Sa part na yan, he is not wrong. Whether he is the reason why you're toxic or
you are naturally toxic, yes, we can all agree toxic ka. Opo. Mhm. Tapos nag-away po kami nun, Papa Mm. Jack, nung gabi po na yun. Kasi po, yun nga po. Tapos sabi niya, pag-uwi na lang daw po namin pag-usapan po yung mga ganyang bagay. Tapos Mhm. sabi ko, hindi naman po pwede na gano'n na hanggang dito lang tayo. Kailan tayo uuwi? Kasi po, siyempre ako na pa namasahe. Ako po yung parang hinatid ko po siya doon. Tapos nung sabi niya po sa akin, sabi niya, pati ba naman dito pag-uusapan daw po yung mga ganyang bagay, maghiwalay na raw po kami. Yun nga. Bigla pong nagalit po ako. Sabi ko, pagkatapos ng lahat, binigay ko po lahat. Lahat. Mm. Ganyan sasabihin mo sa akin. Bigla ko po siya sinampal sa bahay nila. Kahit sa bahay po nila. Mm. Sabi ko po siya pa po yung may ganang magalit at sigaw-sigawan po ako dun sa bahay niya. Maayos ko po siyang kinakausap. Hindi po lagi niya po siya minumura niya na po ako. Mm. Sinaktan. Ang physical. Sabi ko po, simula po nung gabi na yun, hindi niya po ako kinausap hanggang madaling araw. Tinatry ko po siyang kausapin. Pero bigla niya po binaksi yung kamay niya. Ayaw niya po mga pag-usap. So, ang ginawa ko po, umuwi po ako, pero hindi niya po ako hinatid. Hindi niya po ako hinatid. Hayaan niya lang po, kahit nakita niya pambugbog pa po yung katawan ko, tapos marami po akong dala. Mm. Hindi niya po kaya. Tapos po pagdating po ng Wednesday po ako umuwi nun, Papa Jackson. Mm. Thursday po, ang kinamusta niya po, yung kaibigan niya pong yung bakla yung kasama po namin. Na aksidente, yung galing po ng Kuwait. Yung po yung kinamusta niya, tinext siya. Sabi, kamusta daw po? Dadalang kita na Sunday. Hindi niya po ako kinamusta. Pagdating po ng Friday, nakipag-inuman po siya. Nakipag-inuman po siya doon sa bakla. Tapos po, tumawag po siya sa akin. Galit na galit. Nagmumura po ako kasi daw po, sinampal ko raw po siya sa bahay niya. Sa bahay daw po muna. Doon mismo daw po sa bahay na hindi ko raw po siya nirespeto. Tapos po, nung po na yun, naka-video call po silang dalawa. Sila lang po dalawa nung kaibigan niyang bakla sa kwarto. Tapos naka-video call po. Maya-maya po, nagulat na lang po ako. Sabi niya matutulog na raw po siya. Pagkatapos po nung sigawan po namin kasi galit na galit po siya sa akin. Kesyo ako daw po yung yung may kasalanan. Kaya daw po siya hindi daw po siya uuwi dito. Kasi ako daw po yung may gawa na lahat. Tapos yun po, nung time po na yun, nandun po sila sa kwarto, Papa Jack. Nakatalikod po siya sa video call sa Blue App po. Nakita ko po, unti-unti po nahuhulog po yung kumot po, Papa Jack, na nakatalikod po siya. So, tinatawag ko po siya, ayaw niya pong lumingon. Kilala ko po siya pag lalasing. Parehas po sila lasing po nung bakla. Ngayon, nag-usap po kami. Cellphone nung kinabukasan. Kasi sabi ko po, may nangyari ba sa kanya? Kasi kitang-kita ko po, hindi naman po ako pinanganak. Sabi ko, hindi ako pinanganak. Hindi po ako pinanganak tapon. Alam ko, aminin mo sa akin. Wala daw po. Sabi ko, kitang-kita ko sa video call, lalalaglag yung kumot mo. Kilala kita pag ayaw niya pong umawit. Teka, nagbi-video call kayo? Magkasama sila ng gay? Bakla, opo. Opo, sa kwarto po.
Yun po yung nagsustento raw po sa kanya ng 3 years tapos Ah, nagpaaral po si pamangkin tapos niya. paano yung teka, paano yung kumot? Paano yun? Na unti-unti pong parang hinihila po, Papa Jackson. Tapos ano po, kita ko po kasi bago po hinihila yung kumot, nakita ko po mahaba. Kaya nagtaka po ako na bakit mahaba? Eh, sila lang naman pong dalawa. Mahaba yung alin? Yung ano po, yung sabi niyo po ano, yung malungkot po na elepante. Paano mo nakalabas habang nag-video call kayo? Ano po yung naka-boxer lang po siya kasi bago po siya tumalikod, nakita ko po na naka-boxer po siya, nakatagilid po siya. Kita po yung ano niya, yung elepanteng malungkot po. Nakita ko po na mahaba. Kaya taka po ako. Sabi ko, bakit wait lang. ganyan ang itsura mo? Wait, Opo. nakalabas o nakaumbok? Nakaumbok po na mahaba. Kaya nagtaka po ako Bakit ganun? Teka, wait lang. For Nagulat. someone na Wait. silang po yung dalawa. Opo. Let's talk biology. Feeling mo kaya kontrolin ng lalaki yon? Lasing na lasing nga po siya. Hindi pero ko nakita po kinakampihan yung lalaki pero there's no way a guy can explain to you that. No way. So let's be honest here. Nakita mo bang may nangyari sa kanila or nakita mo lang na nakaumbok yung elepanteng malungkot? Bago po siya tumalikod po, nakaumbok na po yung So hindi mo elepante po. nakitang may nangyari. Na ano na lang po, tumalikod po siya. Tapos No. parang humihila po. No. Hindi pag-uusapan yung hinala mo. Kasi we will be wrong if we go down that route. You did not see it. Hindi po, kasi tumalikod na po siya Hindi yun ang point ko. No, lovely. Opo. Hindi mo ko pwedeng kwento na isang bagay dito and I'm going to take it, di ba, as if it's the Bible truth. Tinatanong kita ngayon, nakita mo ba o hindi? Na may ganap po sa kanila, hindi po. Okay, let's stop right there. Pag hindi mo nakita, hindi mo nakita. Whether it's likely or not, it's another issue. Pag hindi mo nakita, wag mo ikwento sa akin. So, anyways, tuloy mo. Tapos po, tinanong ko po siya, sabi niya po wala daw pong ganap sa kanila. Kaso ang kinakontak po niya is yung bakla, hindi po ako. Kaya na po ako na, tapos ang dinadahilan niya na po sa akin, hindi raw po siya uuwi dito dahil daw po, lagi na lang daw po kaming nag-aaway. okay. Tapos lagi daw po kasi nag-aaway kasi wala naman daw po siya trabaho, nahihiya na raw po siya na tapos pinamumukha ko pa raw po sa kanya na wala siya trabaho. Okay, let's jump a little bit here, lovely. So, naghiwalay na kayo. As we speak tonight, you are no longer together. Opo, kasi hindi na po siya bumalik po dito kahit na yung gamit niya po nandito pa. Pero gusto ko na pong itapon, Baba Jack, pero inaano na po kasi, kukunin niya raw po yung mga, kahit yung ID niya daw po. You still have a job today? Opo. Okay. You are renting your own place, tama? Opo. What's the possibility that you go home to your family's house? Galit po kasi sila dahil nga po hindi daw po ako nakinig dahil nga po Exactly, lovely. This is the perfect time you go home to your family. Kaya ko lang tinatanong ito, tire-recommend ako sa umuwi ka sa family mo para magkaroon ka ng shield para hindi kanya mapuntahan. I mean, kasi marupok ka May pagkatanga ka sa kanya Ha?
Yes po. Opo. Mm. Tama, mali? Tama po. Mm. Kaso tumawag pa po siya pabadya kagabi. Oh, ngayon, Nakitawag po siya dun. Ang sabi niya po sa akin, may babalikan pa ba ako dyan? ano Ang sabi? tinutukoy niya po siguro yung mga gamit niya po. No. You know exactly what he was asking. Ikaw ang tinatanong niya. Anong sagot mo sa kanya? Sabi ko, ano pa tinatanong mo yung gamit mo? Mhm. Sabi niya, oo, tinatanong ko kung may babalikan pa ba ako dyan. Sabi niya Okay. ganun. Mhm. Kasi kailangan niya raw po yung mga ID niya. Mhm. Pero ang ano niya po, uuwi daw po siya dito. Padalang ko raw po siya ng pamasahe. Sa pinadalan mo? Hindi po. Okay. Balak mong padalan? Hindi rin po. Ang inaano ko po kasi, yung iba niya po kasi nga, hindi binapit ko na po sa galit ko po. Mm. Anong tanong mo sa Kasi akin? wala naman po kasi siyang kapera-pera po eh. I don't care. Papadyak. I don't care. Kahit wala siyang brief, wala akong pakialam. No one Ngayon cares. po, Mm-mm. nalaman ko po na bumalik na naman po siya sa pakikipaglandian po sa online. Paano mo naman nalaman? Nakita ko po nagawa na naman po siya ng account niya po sa mga online game. Paano mo nakita? Inesto ko po yung ano niya po, yung dati niya pong ML. Kasi nandito na po sa akin yung mga cellphone niya, tsaka po yung SIM card niya. Ano ang gusto mong itanong sa akin? Paano po yung gagawin ko? Kasi ano po, parang nahihirapan na po lahat po ng yung ginawa niya po sa akin. Parang niloko niya lang po ako. Pumayag ka naman eh. I'm sorry, you're not a complete victim here. You tolerated this guy. You have very little... sorry pero freeloader yung lalaki niyan. Period, no? Pero ikaw yung enabler eh. You are a part of that problem of an ecosystem. Hindi mo pwedeng ibintang lang sa kanya ito. Because if we go down that kind of reasoning na kasalanan lang niya ito, uulitin sa ibang lalaki yan. This happened because he is the way that he is and you are stupid. You allowed this to happen. Sabi niya po, si mahal niya raw po, kung magbabago daw po No, siya. stop it. Don't tell me what he told you. Opo. Okay? I mean, only a stupid guy will tell you an advice other than makipaghiwalay. Anong gusto mo itanong sa akin? Hindi ko po kasi kaya, ano po. Anong gusto mong itanong sa akin? I don't care kung anong kaya mo at hindi mo kaya. Okay? Huwag mo sabihin sa akin yan. Marami kang kinaya. Binigay mo nga yung sarili mo sa kanya eh. Kahit na panuntunan mo sa buhay na hindi bibigayin after marriage lang na ibigay mo. So marami kang kakayanin for someone you love. And I bet you tonight, marami tayong marirealize na kakayanin mo para sa sarili mong interest. So anong tanong mo sa akin? Pero pa ba Jack, pinilit niya lang po. Ano ang tanong? No. Lovely, Opo. tigilan mo na yung Opo. Teka lang ha. Yan. Tigilan mo na yung kakaturo ng ibang tao. Kung na kunyari wala kang kasalanan. You have pumayag ka sa lahat na nangyari. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na pinilit lang po niya ako. No. You're a part of it. Tanggalin mo sa utak mo yung narrative na yan. You're a part of that. Parte kayo ng problema na yan. You are not just a pure victim here.
Anong tanong mo? Yung mga ano na po kasi, yung mga gamit niya po. Yan ang problema mo? Ano po, tsaka po, hindi ko rin po kasi alam. Parang gusto niya rin pong bumalik. Pero ayoko na po kasi. Well, it doesn't sound like ayaw mo na talaga. Kasi hindi ko alam ba't kailangan mo itanong doon sa akin eh. I mean, sorry pero I don't believe one soul, no? One single person watching us right now, 6,000 nanonood ngayon sa TikTok, sa Blue Up, 530 plus. Hindi ako naniniwala na may isa ditong tao ang magpapayo sa'yo na balikan mo yung lalaking yan. You practically lay down the ground, ate, and all the reasons, di ba, to give you a very generic kind of advice. Makipaghiwalay. Now, let's be logistical here. Yung mga gamit, wag mo natin gawing alibay pa yan. Madali namang ipa-JNT yan, madali namang palalamove yan, madali namang ipa-LBC yan, kung yun lang ang problema. Tignan mo, sa dami ng kawalang yaan niyang ginawa siya na kinuwento mo dito, problema mo pa rin na wala siyang pera. Concern ka pa rin. Ha? I hope, alam mo, lovely. Hindi ko po kasi matanggap So, pa po. hey. Opo. One day, I cannot wait for that one day to come, no? Dumating yung araw na babalikan mo itong naging usapan natin, itong naging kwentuhan natin yan. At gusto kong mandiri ka sa sarili mo kung paano ka nag-reason out ngayon. I cannot wait for that day to come. Ang tanga ng usapan natin. Wala kang ibang sinabi kundi pangit sa ugali niya. Walang mabuti, walang maganda, walang kaiga-igaya, walang kaaya-aya. Lahat pangit. Everything. In your entire story, you have just played the victim here. He's always been the predator. Even making love with him. Papaniwalain mo ako na pinilit ka. Ginusto mo yon. Huwag tayo maglukuhan sa part na yan. You are 35 years old. You'd given yourself to him. Whether nagsisi ka o hindi, it's another issue. Pero binigay mo sarili mo sa kanya. Tigilan mo yung kakagaslight mo sarili mo na pinilit lang po niya ako. Pusang girl, tigilan mo ako. Papalabasin mo na wala kang desisyon dito na biktima ka lang. No! You have a lot. You have a big role to play here. And you played that role very well and stupidly. Sabi mo. Now, following that logic, kung lahat ng ito, dinesisyonan mo, one way or the other, para mangyari, desisyon mo din para hindi na maulit sa'yo to. Kaya mo rin gawan ng paraan to. You have to make a decision. Ipa-JNT mo yung damit niya, okay? Pala alam mo, hindi ko alam anong LBC. Kahon mo yan, padala mo sa kanya kahit yung mga ginupit na ID. Wala na tayong magagawa, nagupit na. Ang tanga-tanga mo. Gigil ako sa'yo. And pack your things, go home to your family. Tomorrow, make everything happen tomorrow. Tensya ka na kung may diin dun, ha? Hindi rin po nila alam na na-aksidente po kami. Nilihim ko po sa nila. It's about time you stop shielding this guy. It's about time. Stop shielding this guy from accountability. Sorry po, Papa. No? Sorry po. Saan ka nag-sorry? Thank you po, Chap. Sorry ko po. Ano? Hindi ko naintindihan. Ano ulit? Paano?
sa inyo po at sa sarili ko po. Tsaka tawagan mo ko ulit next time pag tsaka mo ako thank youhan. Wala ka pang ginagawa ngayon. Makikipag-iwalay na po talaga ako ng tuluyan. Hindi na po ako babalik. Iwan na po. Bukas umuwi ka na sa family mo. Opo. Second life ko na rin po kasi. Yeah. However you wanna look at it. I'm glad you survived. I know lovely how it feels, 'di ba? Yung malagay sa bingit ng kamatayan. Alam ko pakiramdam. Nasaksak na ako ng 4 times. Sa mga hindi ko alam ko yung pakiramdam. Alam mo when you go through something na yung near death experience, you tend to look at life more profoundly. No? Opo. You tend to look at Doon life po ako nagising. you tend to look at life more profoundly. You tend to look at Doon po ako things, nagising 'di ba, after with more intent and with more meaning. Huwag ka mag-yes sa akin. Dahil wala ka pang ginagawa. Yes ka dyan. Don't patronize me. Yes ka dyan. Hindi ka pa. Umuwi ka muna sa inyo tsaka mo ako mag-yes sa akin. 35 ka na, ma'am. Ano ba? Wala ka bang pinagkatandaan? Sayang, maganda ka pa naman. Anak ng pusa, receptionist ka. With pleasing personality, di ba? Maganda ka, tapos Oo. ulitin ko ha. I do not care what comes after. I don't care, listen carefully, lovely. I don't care what follows after. What you need to do tomorrow or tonight before you go to bed, pack everything that he owns. Yan ang huling gastos mo. Send it over to his house. Pampanga, malapit lang yan. Walang 1,000 yan. Opo. Okay? Opo. And pack everything you own. Go home to your family. Isumbong mo lahat. So, pag dumating yung time, one morning, gumising ka, tanga ka ulit, may pamilyang naiintindihan yung pinagdaanan mo at pipigilan ka nila. I cannot tell you I want you to listen carefully. I cannot tell you how excited I am na makita mo at ma-enjoy mo ang buhay na ito na walang pabigat sa iyo. My God. Opo. I cannot wait for that day that you're enjoying this lifetime without a dead weight, a freeloader, a stupid, a womanizer, deadbeat boyfriend nakatabi. Naintindihan mo, ma'am? Opo. 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 Opo ka ng opo, ha? Opo. Umuwi na rin po ako sa kuya ko po. Dahil pagbati na po ako sa mama ko na Tama. lang po. Kasi pag nalaman niya po, baka po kasi atakihin. Kaya sa kuya na lang po ako Yeah. nagsumbong. Kaya Tama. galit na galit po. Ako nga, hindi mo ako kuya. Gusto kong... Wala, hindi natin siya masisi Hindi kasi... na po santukan niyo po. Hindi natin masisi kasi ginusto mo to eh. And po sabi nila, ilang beses daw po nila ako pinagsabihan na hindi daw po seryoso ito pusahan yung lalaki. Na ginagamit lang daw po ako. Ang tanga mo? Sorry ah. Natatangahan ako sa'yo.
Sabi po Naiirita ako ng sa'yo. mga kapatid ko, ano daw po, pag wala na raw po trabaho, iiwan din po. Yan na nga po. Tigilan mo na yung kakadrama mo. Now, I want you to remember some things. Ready? Opo. It felt to me like you give so much credence sa virginity mo. And I'm saying this with all sensitivity and delicacy. Okay? Opo. Look, hindi sukatan ng pagiging tao mo at pagiging babae mo kung hindi ka na virgin. Okay? Stop putting that into the equation on how you value yourself. I will say it again. Stop including your virginity as a part of the equation on how you value yourself. I will say it again. Stop including your virginity as a part of how you value yourself. Naintindihan mo ako? Opo. Okay? Kung may magmamahal sa'yo, ate, kahit may sungay pa yung kifi pie mo, ba't may sungay? Walang problema. Kahit may ipin pa yan. Walang problema. Ba't natatawa ka? Natatawa ka ba? Hindi po. May tawag. Alam mo ba may tawag doon? Lovely. Ano po? Yung may ngipin. Ano po po? Hindi, napanood ko sa pelikula to eh. Ang tawag doon ay vagina dentata. Hindi ko alam. May pelikula din ang tawag. Hindi ako nagbibiro. Yun daw yung tawag. Mm-mm. Ay. Anyways, balitaan mo ako ha. Pag naiayos mo ng buhay mo ulit sa tama. Opo, Papa Jackson. Promise? Opo. Alam mo ikaw, may tsura ka pa naman. Magpapaloko, nagpapagago ka sa lalaki. Hindi po. Hindi po ako maganda, Papa Jackson. Kabala, di ba? Kung ganyan ka ka-toxic, kailangan kita pilitin. Okay, wala akong panahon dyan. Oh. Tapos tinan mo ikaw. I don't know, one day, I understand. A big part of the problem why things happen the way they happened kasi meron kang walang kwentang jowa. Pero ikaw, ang toxic mo rin. Totoo. Ang toxic mo, pinapakinggan kita. Marami kang kinuwento rito na wala nang kabagay-bagay. Hindi nila ko ibo. Ano ba? Yung pinansin ko kanina. Ngumiti sa mall, nag-aaway na kayo. Katoxican na yan eh. May pinanggagaling ka ng malala sa part na yun eh. Diba? Ang pangit na ng ganyan ugali. Sa mga toxic po tingnan nyo mga sarili nyo. Kaya nyo namang aminin sa mga sarili nyo yan eh. When you can no longer enjoy your own company. Yung kahit ikaw bad trip pa ng sarili mo ugali, naku, magbago na kayo. Okay? Opo. Did I make sense? Opo. Okay, good. I wanna hear from you again soon. Promise me that. Opo. Okay? Opo. Salamat po, Papa Jackson. Mag-ingat ka palagi, ha? Salamat po. Opo.